Inexorcise na niya ang katawan ng guard ni Lady Sok, kaya't namimilipit ito sa sakit. Medyo naapektuhan din naman si Go Chan sa ginagawa ni Shaman Cho. Gusto nitong pabalikin sa alikabok ang mga evil spirit. Binato naman ito ng kutsilyo, pero sabi niya ay wala itong silbi. Hinarangan naman ito ng kanyang mga alagad. Nagalit naman ito kay Jungwon at akmang susugod sa kanya, pero bigla naman itong nasabi na bakit nakakakita din siya ng mga espiritu. Patuloy ang paglapit nito sa kanya at inulit pa nitong sabihin na bakit nga ba siya ay nakakakita ng espiritu. Sinabi naman ni Jungwon na wala siyang alam sa mga nangyayari, pero ang nasa isip niya ay pinigilan lang niya si Shaman Cho at ayaw niyang mawala ang demonyong monghe. Nararamdaman niya na ang taong ito ay malahalimaw ang lakas, kagaya ni Sunyon. Hindi mo alam, sabi pa ni Shaman Cho, kaya't papaalisin na lang niya ang masamang bagay na ito. Lubhang nasasaktan naman ang demonyong monghe sa mga nangyayari, kasama na din ang guard ni Lady So. Ang mga tao sa paligid ay walang alam sa mga nangyayari. Sabi nga nila ang isang martial artist ay kailangan ng talent at skills, ngunit mas maliit pa rin ang bilang ng mga taong naipapanganak na may talent sa pagiging shaman. Ang pinaka-the best na quality na makukuha ng isang shaman ay ang kanyang mga mata. Pwede mo pang maitraining ang ibang quality ng pagiging shaman, pero hindi mo maititrain ang iyong mga mata para makakita ng mga espiritu. At dahil doon ikaw ay ipinanganak bilang isang shaman. Pahabol ding sinabi ng shaman na hindi niya nakikita ang mga espiritong ito, kaya't dapat siyang maging proud na meron siyang ganitong klase ng ability. Pero sinabi lang ni Jungwon ay wala siyang alam parte dito. Kung patuloy pa ring magmamaang-maangan si Jungwon ay mapipilitan si Shaman Cho at ginamit na nga niya ang kanyang teknik. At pahabol nitong tinanong si Jungwon kung bakit niya pinigilan ang kanyang ginagawa. Galit na galit ito at pinunterya niya ang demonyong monghe. Nagugulat naman si Go Chan pero parang wala lang ito kay Jungwon. Ang mga evil spirit ay hindi sumusunod sa isang normal na tao lamang, pero sa sitwasyong ito ay naging alipin siya habang napapalibutan ito ng ginawang teknik ni Shaman Cho. Patuloy pa rin ang pagtatanong nito kay Jungwon. At pakakawalan lang niya ang demonyong monghe kung masasagot na ang mga katanungan niya. Bigla namang may ginawa si Jungwon at kinopya niya ang teknik na ginawa ni Shaman Cho, kaya't gulat na gulat ang shaman sa kanyang mga nakikita. Pinalibutan naman niya ng teknik na ito ang demonyong monghe para maprotektahan, napasigaw din ang demonyong monghe. Hindi naman makapaniwala si Shaman Cho na kung bakit niya ito nagamit at kung may nagturo ba sa kanya ng shamanismo. Sabi na lang ni Jungwon na kung kailangan ba talagang matuto magamit lang ang teknik na ito. Nagulat naman ang shaman dahil isang beses niya lang itong nakita at nagamit niya agad. Ang teknik na ito ay magagamit lang kung nakarating ka na sa Muon rank, at ang maganda pa dito ay nagamit niya ang teknik sa loob ng kanyang ginawa. Natutunan niya agad ito kahit ilang saglit lang. Nakapag-isip-isip naman ni Shaman Cho na hindi lang ang mata ni Jungwon ang espesyal sa kanya. Kaya't napatawa na lang ito at pinakawalan na niya ang demonyo monghe. Bigla namang may sinabi siya kay Sunyon. Wala naman siyang pakialam sa iba kundi ang gusto lang niya ay ang batang si Jungwon. Hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanilang mga narinig. Bigla namang napasabi si Sunyon na kung ano ang kanyang mga binabalak, pero sabi naman ni Shaman Cho ay magkapareho lang sila ng authority kaya't magagawa din niya ang kanyang gusto. Nagkasundo naman agad ang dalawa at sinabi ni Sunyon na papatayin niya ang lahat ng tao dito. Bigla namang napatingin si Mok Indan kay Jungwon na para bang nagmamakaawa, wala naman siyang magagawa kundi sundin ang kanilang ginawang kasunduan. Nang papatayin na ni Sunyon ang isang guard ay biglang pinatigil ito ni Jungwon. Sabi niya ay siya ang kailangan nila kaya tumigil na sila sa karahasang ginagawa nila. Galit na galit naman si Sunyon at baka nagsisinungaling si Jungwon, pero bago pa man niya matapos ang kanyang pagsasalita, ay sinabi ni Jungwon na nasa utak niya ang kanilang hinahanap at sinunog na niya ang aklat. Unti-unti namang napangisi si Sunyon at sinabing napakadami talaga ng mga manloloko sa ganitong mga sect ng martial arts. Tinanong naman siya ni Jungwon kung bakit niya sinabing nagsisinungaling lang siya. Galit naman siyang sinagot nito at sinabing hindi ito basta-bastang nasusunog. Ang aklat na iyon ay hindi nasusunog at para bang may pumoprotekta dito na galing sa loob nito.
Kaya't hindi siya nakumbinsi sa mga sinabi ni Jungwon, at napagpasyahan niyang patay na lang si Jungwon. Bigla namang may sinabi si Jungwon, patungkol sa cover ng aklat, na talagang hindi nga ito nasunog, pero ang mga pahina nito, na may nakasulat na gamit ang dugo ay ang mismong nasunog. Nabigla si Sunyon sa kanyang mga narinig, at itinigil niya ang kanyang pag-atake. Napaisip siyang alam nito na ang mga pahina, ay may nakasulat na gamit ang dugo. Pilit pa din niyang pinagdidiinan na nagsisinungaling si Jungwon, pero seryoso si Jungwon sa kanyang mga sinasabi. Ang impormasyong ito ay ang mga nakakataas na tao lamang ang may alam. Hindi pa rin siya makapaniwala na tinignan ni Jungwon ang loob ng aklat, dahil sa lahat ng mga taong tumingin dito, lahat sila ay namatay. Kung nagsasabi naman si Jungwon ng totoo, ay kailangan niyang maisama ito sa kanila, dahil ito ang misyon na ibinigay ng nakakataas nila. Kaya tinanong pa niya si Jungwon kung ano ang mga nakasulat sa aklat, kung talaga bang tiningnan niya ang aklat at na-memorize niya ang lahat ng nakasulat dito. Kinakabahan naman ang lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Naisip naman ni Jungwon na magsinungaling, pero mapapasama siya pag alam na nito kung ano ang nakasulat. Kaya't bibigkasin na lang niya ang ilan sa mga nakasulat at titignan niya kung ano ang magiging reaksyon ni Sunyon. Nang magsimula ng magsalita si Jungwon ay biglang may rumaragasang mga dugo na papunta sa kanya, at napalibutan nito ang buong lugar. Mortal, sabi pa ng Blue Spirit sa kanya, at napatulala naman si Jungwon. Kaya't napatingin siya sa taas at nakita ang Blue Spirit, galit naman ito sa kanya, at kung simulan niyang magsalita patungkol sa mga linya na nanggaling sa aklat, ay mamamatay siya. Naiintindihan naman ni Jungwon ang lahat ng nangyayari sa paligid, ito ang totoong galit ng Blue Spirit. Isang napakalaking alon ng dugo na kayang bumalot sa buong lugar, ang totoong galit na napakalalim at napakalawak na pati siya ay kayang makakita ng mga ilusyon, dahil sa lakas nito. At ang galit na ito ay nakatarget lamang sa kanilang lahat, ang Heaven-Earth Association. Hindi lubos maunawaan ni Jungwon kung bakit galit na galit ang Blue Spirit sa mga taong ito. Batay sa kanyang mga narinig mula sa Blue Spirit, ayaw nitong malaman ng mga ito ang tungkol sa secret manual. Tinanong siya ni Sunyon kung bakit tahimik siya. Kapag hindi sumagot si Jungwon, tiyak na papatayin siya nito, at mamamatay din kasama niya ang Blue Spirit. Pinaalala ito sa kanya at sinabi na wala siyang planong mamatay dito bago niya makamit ang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang lolo. Alam na ito ng Blue Spirit at hindi niya ito makakalimutan, kaya't napatingin siya dito. Pahabol pang sinabi ng Blue Spirit na ulitin ang kanyang mga sasabihin ngayon din. Nag-aalala naman si Jungwon na baka iba ang sabihin ng Blue Spirit, at baka malaman ng mga taong ito kung ano ang nilalaman ng aklat at mapagtantong siya ay nagsisinungaling lang. Sinabi ng Blue Spirit na magtiwala siya at gawin na lang ang ipinapagawa sa kanya, kaya't napapikit si Jungwon. Tinanong ulit siya ni Sunyon kung gagawin niya ba ito o hindi. Habang sinasabi ito, lumapit si Jungwon sa isang alagad niya. Kinuha niya ang espada nito at sinabing hihiramin niya lang muna. Napatingin ito kay Sunyon, ngunit tila ba ang tingin ni Sunyon ay nagsasabing hayaan na lang muna. Habang hawak ni Jungwon ang espada, nagko-concentrate siya, kasabay ng pagkuha ng Blue Spirit sa kanyang pipa, at isinunod ito sa galaw ng espada ni Jungwon. Nang magsabay na sila, pareho na ang kanilang naging galaw, punong-puno sila ng konsentrasyon sa ilalim ng napakalaking buwan. Binuksan ng Blue Spirit ang kanyang mga mata at nagsimulang bigkasin ang isang teknik, sinundan naman ito ni Jungwon. Nagpakawala siya ng isang napakalakas na kapangyarihan gamit ang espada, na ikinagulat ni Sunyon sa kanyang mga nakita. Patuloy pa rin ang pagsabay ni Jungwon sa Blue Spirit habang ipinapakita ang teknik. Eternal parting, the farther you go down, the closer to earth and death. Napabilib si Sunyon dito, nang lahat ng mga galaw ni Jungwon ay napaka-smooth, napakahinahon ngunit napakamakapangyarihan. Tinawag niya pa itong isang C-perfect sword technique. Hangang-hanga siya dito, na para bang nakakita siya ng isang sword master, at wala siyang makitang pagkakamali sa lahat ng kanyang mga ginawa. Kaya't napagpasyahan niyang ito na nga ang sword technique ng Lunar Vein, na pinaniniwalaan ng mga tao na nawala na sa halos 100 taon.
Habang patuloy ang pagpapakita ni Jungwon ng teknik na ito, napaisip si Sonyeon na hindi niya akalaing sa ganitong paraan niya mare-recover ang teknik na ito. Patuloy pa rin ang pagbigkas ni Jungwon sa teknik na ito, kaya't naalarma si Sonyeon. Hindi pwedeng marinig pa ito ng ibang mga tao sa paligid, at sinubukan niyang pigilan si Jungwon. Tinapos agad ito ni Jungwon at napatanong kung sapat na ba ang kanyang ginawa. Nainis si Sonyeon dahil hindi niya ito napansin agad dahil sa sobrang paghanga, pero ngayon ay may problema siya. Ang teknik na ito ay para lamang sa mga taong pinayagang matutunan ito. Kaya't kukunin niya ang lahat ng ito kay Jungwon at pagkatapos ay papatayin niya ito. Habang iniisip niya ito, bigla siyang tinawag ni Sha Man-cho sa kanyang pangalan, na tila ba nagbibigay ng senyales na huwag niya itong pakialaman. Naintindihan ni Sonyeon na gustong makuha ni Sha Man-cho si Jungwon. Hindi naman niya ito masisisi dahil napaka-interesante ng batang ito, at nagawa niya ang hindi pa nagagawa ng Heaven-Earth Association. Ang Lunar Vein Sword Technique ay hinding-hindi kayang kopyahin ng isang batang tulad niya, lalo na't nasa mababang level pa lang siya ng martial arts. Ito ay isang kakaibang talento, na siya mismo ay hindi kayang intindihin, at sayang lamang kung papatayin niya agad ito. Kaya't napaisip siya kung ano ang gagawin niya kay Jungwon. Habang tinitingnan niya ito, biglang napangiti si Jungwon. Ginilitan niya ang kanyang sarili, na ikinagulat ni Sonyeon, kaya tinapik niya agad ang espada nito, sabay sabing baliw na si Jungwon. Nagulat din ang mga tao sa paligid, kasama na si Sha Man-cho. Kung lahat kayo ay ganyan ang reaksyon, talagang napakahalaga ng secret technique na ito sa inyo, ani Jungwon. Hindi makapaniwala si Sonyeon sa kabaliwang ginawa ni Jungwon, at talagang papatayin nito ang kanyang sarili kung hindi niya ito napigilan. Ngayon ay alam na ni Jungwon kung gaano kahalaga ang teknik na ito sa kanila, at wala na siyang intensyong ibigay ito sa kanila ng basta-basta. Kaya't sinabi niyang isama siya. Nagulantang naman ang mga kapamilya ni Jungwon sa kanyang naging desisyon. Napatawa si Sonyeon dahil ang ibig sabihin lang nito ay voluntaryo siyang sasama sa Heaven-Earth Association. Nasabi din ni Jungwon sa kanyang sarili na ngayon ay alam na ni Sonyeon na hinding-hindi nila makukuha ang secret technique ng basta-basta lang sa kanya. Kahit nagamitan pa siya ng torture o pagbabanta, at alam niyang hindi siya nila kayang patayin. Kaya't ito ay naging isang pagkakataon kay Jungwon na gamitin sila para makawala sa lugar na ito, ang Moksword Manor. Sa ilalim ng napakaliwanag na buwan, makikita ang isang kalesa na sinusundan ng napakaraming alagad ng Heaven-Earth Association. At ganun na nga, si Mok Jungwon ay naging isang bihat, pero hindi makapaniwala si Yeochun na pati siya ay isasama din bilang isang bihat.